ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Galit na galit nga si Lynette matapos nga niyang malaman na lihim ngang nagpunta itong si Dr. Carlos Benitez sa kulungan upang bisitahin si Moira. Pagkarating nga ni Dr. Carlos Benitez sa loob mismo ng Eastridge Hospital ay sinalubong na agad siya ng kanyang asawang si Lynette. Tinanong niya kung ano ang kaugnayan ni Dr. Carlos Benitez kay Moira at bakit kailangan niya pa ito na dalawin sa kulungan. Sinabi niya rin na wala siyang nakikitang dahilan para maging malapit sila sa isa't isa. Ayaw magpaliwanag ni Dr. Carlos Benitez kaya't nagmatigas siya sa harapan ni Lynette. Akman niya ngang sasaktan si Lynette at mabuti na lamang dumating si Dr. Annalyn Santos kaya't napagsabihan niya si Dr. Carlos Benitez. Sinabi nga ni Dr. Annalyn Santos na hindi siya makapaniwala na magagawang saktan ni Dr. Carlos Benitez ang kanyang ina. Sinabi niya rin na habang tumatagal ay nakikilala niya na ang tunay na kulay ng pagkatao nito. Ayon kay Annalyn, baka may mga itinatago pang sikreto si Dr. Carlos Benitez at lubos-lubusin niya na upang malaman na ni Lynette ang buong pagkatao niya. Sinabi din ni Dr. Annalyn Santos na hindi na makakalapit si Dr. Carlos Benitez sa kanyang nanay na si Lynette at iuuwi niya na nga ito sa kanilang bahay. Natauhan noon si Dr. Carlos Benitez at humingi ng tawad kay Annalyn at kay Lynette. Sinabi niya na nadala lang siya ng kanyang emosyon dahil pakiramdam niya ay pinagbibintangan siya ni Lynette. Ngunit nang tanungin siya ni Annalyn kung ano ang ginagawa niya sa kulungan at bakit niya kailangang dalawin si Moira, ay sinabi niyang pinakiusapan lamang siya ni Zoe na puntahan si Moira Tanyag. Sinabi din niya kay Dr. Annalyn Santos na hindi niya naman matiis ang iyak ni Zoe dahil na rin sa gustong-gusto na nitong makita ang kanyang nanay na si Moira. Ayon kay Dr. Carlos, maiintindihan naman siguro ni Dr. Annalyn Santos kung bakit lumapit si Zoe sa kanila dahil alam niya na wala naman itong ibang pinagkakatiwalaan. Noon nga ay natahimik si Annalyn at nakinig sa doktor.